mapagpalang araw po mga kabisnes namin minamahal. Please pakisupport po mga kabisnes. Please like, share, and subscribe. Please support po Vera and Lito Official. Yun, pakisuportahan natin po mga kabisnes. Opo. Meron na po sariling YouTube channel si Kuya Vera, ay si Kuya Lito at saka si Ate Vera. Thank you po. Ano lang po, unahin nyo, Vera and Lito, no? Vera ang nauna. Minsan kasi Lito, Lito and Vera. Opo. Una po si Ate Vera kasi mas malaki siya. So yun na mga kabisnes, salamat po ha, supportahan natin sila. Thank you so much. Thank you po. Hey po mga kabisnes, Vera and Lito official. Yan, official na po sila mga kabisnes. Opo. Na sila Thank ay you po. excuse me po, isa ng vlogger. Thank you po. Sa langaran ng larangan ng YouTube channel. Thank you po. Ate Kuya. Please subscribe, like, and share. Yun o. Salamat. Maraming salamat po sa suporta nyo lagi sa Vera and Lito Official mga kabisnes. At syempre, huwag po natin kalimutan ang Kabisnes Official, Papa Dins TV, at ang Kabisnes Family. At syempre po, isama po natin lagi ang mga kagwangs mga kabisnes. Andito po ang ating Kagwang by Papaya Official, Kagwang Bong Official, Kagwang Boogie Official, Kagwang Boknoy Official, Kagwang Bornok Official, Kagwang Damulag Official, Kagwang Estong Official, at syempre Kagwang Entoy Official. At syempre Kagwang Wakiwak Official. So yung mapagpalang araw po mga kabisnes namin minamahal. Kamusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan mga kabisnes kahit saan man kayong panig ng mundo naroroon. So ayun po, andito po ulit ang inyong lingkod mga kabisnes. So ayun po mga kabisnes, gusto ko lang po mag-reaction ulit sa mga sinasabi nila mga kabisnes. Tayo po ay magre-reaction ngayon. Unang-una po ang re-reaction po natin ay mula kay Rick Aningat ulit. Ba? Laging nasa comment section ka yata ng iba, Rick Aningat. Pinapanindigan mo yatang sa comment section ka nagpupuputak. So, anyway, gusto ko lang, pero ipapatch ko rin ito mga kabisnes sa mga ko. Yan, mamaya nakapatch po dyan yan mga kabisnes. Na-reactionan video ako. Okay lang, di naman ako apektado. Kasi, puro kasinungalingan. Abuloy ko na lang sa kanila, mamamatay silang sinungaling. Pakita kayo ng evidence nyo, hindi puro hersays. Ha ha ha. Yan po mga kabisnes. Gusto ko lang po reactionan to mga kabisnes. Kasi, meron pa po akong isang ipapatch, sabi niya. Yung isang nag-reaction video sa akin, naka 12K na. Pero kung hindi ako ang binablog niya, wala daw kabuhay-buhay yung mga vlogs namin. So, gusto ko lang po linawin. Unang-una sa'yo, Rick Aningat. Nakamalaki kami sa mga reaction namin sa'yo. Pero ito ang tandaan mo. Ito rin ang isipin mo. Nakamalaki kami ng mga views kasi maraming nagmamahal sa Kabisnes Family, unang-una. Pangalawa, maraming may gustong malaman ang katotohanan. Pangatlo, Rick Aningat, hindi ikaw ang nagbigay sa amin ng views, kundi ang mga Kabisnes Family. Sila ang nanood. Kaya yung sinasabi mong abuloy mo sa amin, wala kang maaabuloy. Bakit ka mo, Rick? Hindi naman ikaw ang nanood eh. Mga kabisnes community yan na nanood na gusto lang malaman ng mga katotohanan. So, wag mong ipagmalaki na abuloy mo sa amin. Yan pinanood lang nila kasi gusto nilang malaman yung katotohanan. Kasi matagal na kayong salita ng salita sa comment section ng kung kani-kanino. Kaya, nung nagsalita kami, pinanood nila kasi matagal na nilang gustong magsalita kami kung talagang walang kinalaman ang Kabisnes Official sa mga pinagsasabi ninyo. So, eto, nagsalita kami, pinapahayag namin kung ano yung katotohanan. At eto, hindi puro Hershey's to, Rick Aningat. Lahat ng mga sinasabi nyo, pinapatch up namin para malaman talaga ng mga kabisnes natin, ng mga kabisnes, ang katotohanan na hindi namin gawa-gawa
ang mga sinasabi namin at nire-reactionan namin. Ha, tandaan mo yan, no? Kayo lang naman tong salita ng walang mga katotohanan. Ikaw lang naman yung nagsasabi na maraming recorder. Ikaw lang naman tong nagsasabi na may mga video ka sa mga kasama namin. Nasaan? Diba? Ikaw nga ang hindi nakakapagpalabas ng ebidensya eh. Kami ito, mga screenshot, pinapasa ng mga kabisnes. Mahiya ka naman. Tapos sasabihin mo, abuloy, wala kang ambag dito. Ang ambag mo lang ay yung pagsisinungaling. Ang ambag namin, paglalahad ng katotohanan. Yan ang tandaan mo. Ito pa. Abuloy ko na lang yung kinita sa pangalan at mukha ko. Sisiguraduhin ko na hindi tatanggapin sa taas. Hindi naman yan sa pagmumukat pangalan mo, kaya sila nanood. Alam mo kung bakit sila nanood? Gustong malaman ang katotohanan tulad ng sinabi ko sa una. Diba? Hindi yan sa pangalan mo at saka sa picture mo. Kasi sa pagmumukha mo at pangalan mo, dapat doon sila sa vlog mo nanood. Diba? Hindi eh. Kasi yung mga nanood sa amin, mga ka-business family, mga ka-business community, yun. Kaya sila nanood, gusto malaman yung katotohanan. Hindi yan sa pagmumukha mo. Sino ba naman magtsatsaga sa pagmumukha mo? Piling mo, pogi ka. Uy, dili uy. Ito pa, mga ka-business. Nako. Sigurado. No choice na kasi si Ilong. Kaya kayo na lang pinagtsatsagaan. Nilayasan na kasi ng mga reactor yan. Kaya kayo na lang ang ginagawang reactor. Iwasan nyo magsinungaling. Baka mapilitan ka na naman magdrama. Sino naniniwala sa katulad mo? Ha ha ha. Ito po. Trisha Gozon. For your information, kilala ka na namin. Hindi kayo makakapagtago sa mga dami-dami account na yan. Hindi kayo makakapagtago. Sige lang, gawa pa more ng madaming account. Sino bang mapapagod? Hindi kami nagtatago sa dami account kasi kaya naming panindigan yung mga sinasabi namin dahil ito yung mga sinasabi ninyo. Hindi tulad ninyo, tago pa more. Pero yung mga sinasabi nyo halos magkakaparehas. Diba? Iba-ibahin mo rin naman kasi. Halatang halata ka eh. Yung mga katulad nyo lang na ob-ob ang mga hindi makakagets ng mga ginagawa nyo. Ito ha. Kami na lang nagre-react. Oo, nagre-react kami. Kaming mga Ems, kaming mga kagwang. Bakit kami nagre-react? Dahil gusto namin ipagtanggol ang ka-business official. Gusto namin sabihin ang katotohanan. Pero yung nagsasabing kami na lang ang pinagtsatsagaan na maging reactor, hindi. Akala mo lang yun. Ang reactor ng ka-business official ay isa lang ang umalis. Diba? Alam mo yan eh. Best friend mo pa nga eh. Iisa lang niyang umalis. Hindi sila umalis lahat. Sinasabi mo, umalis sila. Hindi, iisa lang. Kaya huwag kang patanga-tanga sa mga sinasabi mo, no? Kilala ka namin dong. Trisha Gozon? Hindi ikaw si Trisha Gozon. Alam namin kung sino ka. Ang dami mong ginagamit account eh. Iwasang magsinungaling. Sino kaya sa atin ang nagsisinungaling? Ha? Sino ang di tatanggapin sa langit? Sabihin mo yun sa sarili mo.
Oo, totoo. Hindi ko naman pinapangalandakan eh. At saka hindi ko pa sinasabi na mapupunta ako sa langit. Kasi oo, sa totoo lang, may mga nakaraan ako nagawang kasalanan din. Eh ikaw. Pero yon ay sinisimulan ko ng pagsisihan. Eh ikaw, nasimulan mo na bang pagsisihan yung mga ginagawa mong kasinungalingan? Ha? Lalo nga na, Rick Aningat. May time pa. May time pa. Kaya wag mo yan sabihin sa amin. Sabihin mo yan sa sarili mo. Manalamin ka bago ka magsalita. No? Hiyang-hiya naman kami sa iyo. Kahit maghagdan kami papunta sa langit. Eh ikaw, siguro kahit mag-helicopter. Ganyang ugali mo. Malabo. Maaari pa siguro, simulan mo na ngayong magsisi. Hindi yung puro ganyan, puro kadaldal. Saan? Sa comment section. Ito pa, mga ka-business. Itong Sparky Diaz na to, namumuro na din to eh. Anong sabi? Mga patay gutom. Kasi ang mga yan, hindi mabubuhay ang mga yan pag iniwan ng mga sponsor yan. Puro kaplastikan lang ang mga alam. For your information, Sparky Diaz, kilalang kilala ka rin namin. Zos, Sparky Diaz. Madi kaglumlumungan, manong, rumwar ka ditan. Alam mo, para kang kuhol. Tago ng tago sa shell. Yung ano ba, hindi makalabas. Lalo pag walang tubig, hindi ka makalabas. Pasensya na po kayo mga ka-business. Kinuha ko lang po yung charger kaya namatay. So yun, balik po tayo kay Sparky Diaz. Mga patay gutom daw kami. Ito ang katawan na to, patay gutom. Chong, nakakalimutan mo. Lahat ng ka-business family nagtatabaan. Paano kami magiging patay gutom? Sobra-sobra sa pagkain to. Lalo dito sa ka-business family. Oo, hindi sa pagmamayabang dong. Alam yan ni Rick Aningat. Di ba, Rick? Kailan ka ba pumunta dito walang pagkain, Rick? Kwento mo dito, kay kumpare mo, Sparky Diaz. Kumpare. Kay Kohol. Sa mga Kohol dyan, labas-labas na, tigulan na. Na gusto nyong magpakita na. Parang di naman kayo nakahalata eh. Sparky Diaz, Trisha Gozon. Sos, wag na uy. Hindi mabubuhay ang mga yan pag iniwan ng mga sponsor. Yun no. Unang-una, Sparky Diaz. Alam nyo, kung nanonood, alam ko naman na alam mo eh. Na hatid sila kuya sanayan sa mga hirap. Nagtinda pa nga sila nun eh. Tinda nga sila ng mga merienda nun eh. Bakit? Kung sakaling dumating yan, yung pagkakataon na wala nang nag-sponsor. Di ba kami nga makakain na walang sponsor? Sparky Diaz? Parang di mo naman kilalang ka-business family, no? Lagi ka naman dito dati. Sparky Diaz. Alam mo, parehas na parehas kayo ng sinasabi ni Rick Aningat tungkol sa pagkapatay gutom. Kaya wag na kayong magtago. Sayang ng pagtatago nyo. Magpakita kayo. Nung malaman naman totoong tao kayo. Sarili nyo lang. Kahit sa sarili nyo na lang magpakatotoo kayo kahit hindi na sa ibang tao.
Kasi mas maganda, unahin yung magpakatotoo sa sarili nyo kaysa sa ibang tao. Bakit hindi nyo maamin? Bakit di kayo magsalita na pangalan nyo? Diba? Diba, Rick? Huwag nang gamit ng account. Ikaw is Sparky Diaz, gusto mo palang maki one-on-one kay kuya, ba't di mo masabi ng personal? Diba? Eh si kuya naman, di naman yung marunong makipag-away. Duwag nga yan si kuya eh. Duwag sa awayan yan si kuya, kaya wag kang lamang na lamang ka na doon, Sparky Diaz. Kaya wag ka nang tago dyan sa Sparky Diaz mo. Alam ko naman, kilala mo si kuya. Lagi ka nga dati dito eh. Pinilit mo ang kipagkaibigan dito eh. Tapos ngayon, nagtsatsaga ka magtago dyan si Sparky Diaz mo. Trisha Gozon. Diba? Noong una, gusto mo makipag-collab, makipagkaibigan. Nung nangyari yon, anong ginawa mo kila kuya? Kung ano-anong katarantaduhan. Ngayon naman, gusto mo makipag one-on-one. Mamarap ka. Hindi yung ganyan. Nasaan ang bayag mo niyan? Tatago ka kung saan-saan. Eh, si kuya, hindi naman yan marunong makipag-away. Lamang na lamang ka na dun. Eh, ikaw, halatado namang magaling nga makipag-away kasi kahit sa comment section, naghahamon ka ng one-on-one eh. Eto pa, sabi ni Sparky Diaz, alam ni Turak kung gaano ka-plastic yang si Emerson Dino. So, ito na ang sagot ng gusto mong malaman ni Sparky Diaz ha. Pakinggan mong mabuti. Nagtutuli ka na ba? Baka hindi mo marinig. Magpabot ka ng manghingi ka ng cotton buds kay Rick Aningat. Para matanggal yung barado ng tenga mo. Ito, pakinggan mo ang sagot ni Kalingap Turak. Minsan, sabihin ko sa inyo, hindi niyo mababawi o hindi niyo ako makukuha sa panig ninyo. Diyan sabi ko noon, pangalawang beses ko lang sasabihin ito, kahit kailan hindi mababago ang suporta ko sa Ka-Business Family. Oh! Upramay nila, mga kalingap, mga ka-business. Kasi may napamit ko kasi yung kay Intoy eh. Yun. Nasagot na ni Kalingap Turak yung sinasabi mo, Sparky Diaz, na plastic si Kuya Ka-Business. Pinangalanan mo pa talaga rito ng buhay, no? Emerson Dino. Actually, ang unang nag-Emerson Dino, ikaw lang, Rick Aningat. Pangalawa yan, si Inday Okray. Ngayon, nakikisabat tong Sparky daw to. Kuno. Ngayon, Sparky Diaz. Ito yung sagot ni Kalingap Turak. Galing mismo sa bibig niya. Tsaka alam ko naman Alam ko naman na alam mo. Diba, Rick Aningat? Kung plastic o tunay sila kuya. Kasi, lagi ka nga dito noon. Sino kaya sa inyo ang plastic ni Kuya Rick Aningat? Yung tipong pumupunta dito, Boss E! Diba? Yung tipong may padala-dala pa dito ng paluto-luto ng pansit. Yun pala sinisimulang gapangin ng ibang ka-business member at saka mga beneficiary ng ka-business. Tapos sasabihin may record.
Ipagyayabang may record. O, sino ngayon ang plastic? Hari kaningat sa inyo ni Kuya. Ginawa ba sa'yo ni Kuya yan? Kahit kailan hindi pinaramdam nila Kuya na plastic sila sa'yo dahil hindi sila ganong tao. Sa amin nga, kung may kasalanan kami or may nagawa kaming pagkakamali, talagang tinatapat nila kami, pinagsasabihan. Ikaw pa kaya na naging kaibigan din ng Kuya, ang pagpapakitaan niya ng kaplastik ang sinasabi niyo? Hindi plastik ang Kuya. Hindi plastik ang ate. Alam mo yan, Rikaningat. Dahil sa totoo lang, ikaw yun, hindi sila Kuya. So ngayon, Sparky Diaz, magtatago ka pa rin dyan sa likod ng Sparky Diaz mo na yan? May pagkakataon ka pa para lumabas, hindi yung gayaan. Ipagtatanggi mo pa na hindi ikaw si Sparky Diaz. Hindi kami tanga, hindi rin tanga ang mga nanonood. Kung yun ang mga tingin nyo, hindi mga tanga. Bakit? Kung wala ka rin kaningat, wala rin si Sparky Diaz. Kung present ka, present din siya. Ano yun? Nagkakataon lang? Ha? Tapos halos lahat ng mga sinasabi nyo, halos magkaparehas. Ginagawa mo kasing mga bobo lahat ng mga nanonood mo. Kaya yun, karamihan, iniwang ka, di ba? Kasi nalaman nilang katotohanan. Sa totoo lang, napakatalino ng mga nanonood sa ka-business official. Alam mo yan, Rikaningat, di ba? Subok mo na. Kaya nga hindi ka nag-upload dun sa YouTube channel mo. Kaya nga dun ka sa mga comment section ng kung kani-kanino nagpuputak-tak di ba? Di ba yun nga yung sinabi mo? Sasabihin mo para hindi mo pagkakitaan ng ka-business official? Hindi mo nga ba pinagkakitaan? Tapos sasabihin mo, ikaw pinagkakitaan? Na scripted yung tinulong sa'yo? Scripted ba yun? Kinuha ba ulit yung pera? Rikaningat? Naka-screenshot lahat dito yung mga sinasabi mo tungkol sa ka-business official. Alam mo yan at alam ng asawa mo na hindi binawi yung pera. Pag scripted na sinasabi yung tulong na yun, binawi yung pera na yun. Pero alam mo, di ba hindi? Scripted ang nasa utak mo. Bakit? Nakulangan ka pa? Naliliitan ka? Tapos magtataka ka kung bakit nandun ka pa sa ngayon nila Kuya. Naka-roll video pa yung pagtulong sa'yo. E di una pa lang sana nag-react ka na, diba? Kung hindi totoo yung tulong nilang yun sa'yo. Tanggapin mo kasi na natulungan ka rin. Hindi nga lang yun yung naitulong sa'yo Anong ginawa ni Kuya? Prinomote ko ng prinomote, diba? May kapalit ba yun? Wala, diba? Hindi ba tulong yun pag-promote sa'yo? Tapos sasabihin mo, kulang pa yung 20,000 sa mga ginawa mo. Sino ba nagpipresenta sa mga ginagawa mo? Kahit nga hindi ka naman nila kailangan, nagpipresenta ka. Siyempre, napapahiya na lang ang Kuya ka business. Boss, kaya ko yan! Diba? So, na yun yung isang dahilan mo nung birthday na Kuya sa resort. Yun yung isang naging dahilan mo para pumunta nun sa amin na nandun ka pa lang sa kalsada, nandun kami sa loob ng tindahan ni Lito nung pinagyayabang mo. Kita nyo yun? Kita nyo yun? Kita nyo yung yung video sa birthday ni Boss E? Diba yun ang ganun yung yung exaggerated yung pagkakakwento mo Kita mo yun, di ba? Ang ganda ng pagkakakuha at pagkakagawa, di ba?
O sino bang makakagawa nun? Kaya ba ng kagwang yun? Hindi. Diba sabi mo? Ako nag-camera nun. Diba? Sa totoo lang, hindi lang naman sa pagkakamera. Oo, malaking bentaha yung pagkakamera. Pero mas maano sa editing. Kasi kung di marunong mag-edit, wala. Kasi kuya nakatutok sa editing eh. Tsaka sino ba Sino ba nagpresenta doon? Hindi naman nila sinabing mag-camera ka doon. Tapos yun yung pinagyayabang mo na kulang pa kay siya yung may nagawa kang. Sus, akala ko ba sabi mo nun, hindi mo tulad sila sila Kalingap James na pumunta lang dito para magpa-promote. Diba? Kaya akala namin noong una, tunay na kaibigan yung tingin mo kay kuya. Pero hindi. Hindi tunay. Hindi tunay na kaibigan. Tunay na inggit lang yung nararamdaman mo. Diba, Rikaningat? Sayang nga lang kasi tunay na kaibigan yung pinapakita at pinaparamdam sa'yo ni kuya eh. Sayang. Bagay, hindi mo naman siguro hindi mo nararamdaman yun noon kasi iba nga yung nasa dibdib mo. Hindi mo na-appreciate yung pinapakita sa'yo ni kuyang kabaitan, pagmamahal. Kasi galit or inggit yung nasa dibdib mo. Hindi mo nakikita yun. Pero kami ang makakapagpatunay nun. Kasi kami yung laging nandito, kami yung nakakaramdam kung paano magmahal ang isang kabisnes. Ang isang kabisnes na ginaganyan-ganyan nyo na lang. Sa totoo lang, napakatagal kaming gusto nang magsalita. Dahil ginaganyan nyo lagi ang kuya at ate kabisnes. Pero pinagsasabihan kasi kami ni kuya na wag nang patulan. Yun ang katotohanan mga kabisnes. Wag nang patulan kasi ang sabi nga, wag nang gayahin kung ano yung ginagawa nila. Pero syempre, kami yung nasasaktan kasi kami yung nakakakilala kila kuya at kila ate. Kaya noon pa gusto naming magsalita, gusto naming mag-react. Pero syempre, sinabihan nga kami ng ganun ni ate at ni kuya. Syempre, may respeto kami sa kanila. Pinakinggan namin kung ano yung sinabi nila. Pero ngayon, at meron ng ang kuya, hindi na po pwede. Hindi na pwede, lalo ka na Rikaningat. Hindi na po pwede na ganyan-ganyan na lang. Yan. Bakit kayo nananahimik ngayon? Kung kailan kami nagsalita, kung kailan namin kayo napansin. Ito na nililingon na namin yung mga gusto nyong malingon. Sinasagot na namin kung ano yung gusto nyong sagutin namin. Na noon, anong sinasabi nyo? Nananahimik kami kasi guilty. Diba yun yung pinag-aanuhan nyo noon? Ngayon, ba't hindi kami manahimik? Guilty ba kami? Yun naman ang mga sinasabi nyo, diba? Ba't kami putak ng putak? Kasi guilty kami. Uy, yang naman ako sa inyo. Wala nang malugaran ng ka-business family, no? Samantalang nung kayo ang putak ng putak at nananahimik kami. Hindi kayo tumitigil hanggat di kami nagsasalita. Bakit kayo natigil ngayon? Kesyo may niluluto daw kayo? Meron nga meron nga nakakita Nag-send ng picture kay madam ninyong isa na nasa Korea daw, nasa Manila naman.
Tapos ano sabi ni Rick nung nakaraan? Sa pinasa nilang screenshot, nasa Korea rin daw siya. Kailan pa naging Korea to? Winter doon ngayon. Parang may pinasa sa akin na pinagpapawisan. Sus, Ginoo. Tuloy nyo lang. Aantayin namin. Kung diyan kayo masaya. Kasi, lalo ka na rin kaningat, di ka na kontento eh. Hindi ka marunong makatanggap eh. Hindi ka marunong makalimot. Kasi, ang namumuo dyan sa dibdib mo, inggit, galit, yun lahat eh. Kaya gustong-gusto mong bumuo ng matibay-tibay na pundasyon. Kaya nga kumontak ka sa dalawa eh, no? Na nagkasundo naman kayo. Ano nga ba yung grupo nyo? Sabi ni Clarissa? 3 ahas. Yan yung mga kabisnes, si Papatch ko yan. So yun mga kabisnes, siguro yun na muna ang ating masasagot na mga screenshot ngayon na pinapasa nila. Kasi ilang araw po ako hindi nag-react. Pero yung makasing mga kabisnes natin ng mga nagpapasa ng screenshot, kinukulit po akong reactionan ko daw yung mga pinasa nila. So yan po, sana po napagbigyan ko po namin kayo mga kabisnes. Hanggang dito na lang po muna. At salamat po pala, salamat sa mga nagpapasa ng mga screenshot. Salamat sa pagmamahal, sa suporta. Tsaka syempre, salamat po sa pagiging honest nyo na ka-business family. Salamat din po sa paniniwala nyo. Salamat po talaga. So yan po mga ka-business. At tsaka sa mga magpapasa pa po, hayaan nyo po, re-reactionan ko po lagi yan. Hindi ko man magawa pong araw-araw mag-reaction mga ka-business. Pero pipilitin po ng inyong lingkod na mag-reaction po. Base po sa mga screenshot po na ipapadala nyo. So yun mga ka-business, maraming salamat po sa pagtsatsaga sa panonood ng aking video. So yun, hanggang sa muli mga ka-business, never say goodbye. Tomorrow is another day. Birabanat lang po tayo. Salamat po sa pagmamahal.